Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at happy Sabbath. Ngayong gabi ay ang ating sweet hour of prayer na kung saan ay muli natin mapapakinggan ang salita ng Diyos. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na mahabagin, makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Tukuban niyo po kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan at pagkaunawa, upang aming mapapakinggang mensahe sa gabing ito ay magpatatag po namin pananampalataya. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pag-aaralan po ay may pamagat na ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano siya umibig sa bansang Israel sa kabila ng kanilang pagtalikod at pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ang ating pong sentro ng ating pag-aaralan ay sa aklat ng Hosea chapter 1 verse 1 to 9. Hosea chapter 1 verse 1 to 9. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Hosayas na anak ni Beri sa mga araw ni Hosayas at Jotam, Ahaz at Hezekias, mga hari ng Huda, at sa kapanahunan ni Jeroboam na anak ni Hosheas na hari ng Israel. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosheas, sinabi ng Panginoon kay Hosheas, "Umayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod sa Panginoon." Kaya tumayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim, at siya ay naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalan na Jezreel, sapagkat ilang sandali na lang ay aking pararusahan ang sambayan ng Huda dahil sa dugo ni Jezreel, at aking tatapusin ang kaharian ng sambayan ng Israel. Sa araw na iyon ay aking babaliin ang busog ng Israel at ng Jezreel." Dito, mga kapatid, ay makikita natin na itusan ng Panginoon si Hosayas na siya po ay mag-asawa ng isang patutot ng pangalan ni Gomer. At dito nga, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng tatlong anak na sumisimbolo sa pagtalikod ng bansang Israel. Tignan natin ang mga sumunod na talata kung ano ang sinasabi. Siya ay muli naglihi at nanganak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-Ruhamah, sapagkat din na ako mahahabag sa sambayan ni Israel at patatawarin pa sila." Verse 7, "Ngunit ako ay maawa sa sambayan ni Juda at ililigtas ko sila sa pamagitan ng Panginoon nilang Diyos. Hindi ko sila iligtas sa pamagitan ng busog, sa pamagitan man ng tabak, sa pamagitan ng tigmaan, o sa pamagitan ng mga kabayo, o sa pamagitan ng mga kabayo." Nang maiwalay niya sa pagsuso si Lo-Ruhamah, siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon, "Tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-Ami, sapagkat kayo hindi ko bayan, at kayo ay hindi ninyo Diyos." Dito, mga kapatid, ay ipinakita ng Diyos na pagtalikod ng Israel ay sinisimulan ng tatlong anak ni Hosayas sa patutot na si Gomer. Nang ibig sabihin ng Jezreel ay nagpapaalala ng pagtalikod ng Israel. Ang Lo-Ruhamah ay hindi inibig na kung saan dumating ang kahutulan ng Diyos sa Israel, at sila ay pinarusahan at sila ay inilipin ng ibang bansa. Lo-Amni, ang ibig sabihin ay hindi kita pipo, hindi kita bayan. Ang ibig sabihin ay inihiwalay ang bansang Israel ng tuluyan. Dito, mga kapatid, ay ipinakita ng Diyos ang kanyang parusa o paghatol sa bansang Israel dahil hindi po sila sumunod sa kanyang banal na kautusan, na kung saan ay ipinalasap niya sa kanya ang kanilang pagsalangsang dahil sa kanilang pagtalikod pagtalikod sa Diyos at paggawa nila ng kasalanan. Subalit sa mga sumunod na mga talata, mga kapatid, ay muli pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bansang Israel. Bagamat sila ay nagkasala at tumalikod, sumamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, muli ay sinabi ng Diyos na muli niyang ibabalik, papanumbalikin ang bansang Israel
sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Yan ay makikita naman sa Hosea chapter 3 verse 5. Pagkatapos sa mga anak ni Israel ay manunumbalik at hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos. At si David na kanilang hari, darating sila na may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Dito mga kapatid ay pinakita muli ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa bansang Israel, bagamat sila ay nagkasala. Kung ating titignan mga kapatid sa ating kapanahunan, maraming mga tao ang humiwalay at lumayo sa Diyos. Subalit, ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Pilit na ibinabalik ang kanyang mga anak upang sila ay tumahak muli sa landas ng kabanalan, sa landas ng katwiran, at muli ay maging tapat na maglingkod sa Kanya. O mga kapatid, kung tayo man ay napalayo sa Diyos, na katulad ng bansang Israel, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Muling manambalik tayo, katulad ng alimughang anak. Ang Diyos ay naghihintay ng pagtanggap sa atin, sino man tayo, anuman ang ating mga kahinaan at pagkukulang. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ating panghawakan ang mga pangakong ito. Siya po ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. At pasalamatan natin ang kanyang walang hanggang kaawaan. Nawa ay patuloy na tayong manampalataya maglingkod sa ating Panginoon. At patuloy tayong magtapat anong po mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo pong paalala sa amin. Bagamat ang bansang Israel, ang mga tao ay nagkasala sa inyo, inyo pong inibig sila ng walang hanggang pag-ibig. Nawa ito ay aming pasalamatan, aming kang paglingkuran, at patuloy na mapalapit sa inyo sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pag-aaral ng inyong banal na salita, at sa pamagitan ng pagsunod sa inyong banal na kautusan. O dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na manampalataya magtapat hanggang sa wakas. Salamat po sa patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin, sapagkat aming binabalik ang karangalan at kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.